Sana, sumasamba sila sa Panginoon yearly. Ito po yung problema. Ang problema, mababasa natin sa verse 5 of verse 6, ang Diyos mismo ang nagsara ng bahay bata ni Hana. Mahirap po yan. Pagka sinarang ka ng bahay bata, hindi ka magkakaanak. Kaya nga, kumuha siguro ng pangalawang asawa si Elkanah sapagkat hindi nagkakaanak kay Hana. At itong pangalawang asawa niya, si Penina, daming anak. Sabi niya rito, children. Ibig sabihin ito ay plural. Pero siya sabi sa verse 2, Hana had no children. Wala siyang anak. Sapagkat sabi sa verse 5, sinara ng Diyos. The Lord had shut up her womb. Sinara ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So masakit po yan. Masakit yan. Matinding problema po sa mga babae yan. Kaya na sa panahon natin, lalo na sa panahon nila noon. Sa panahon nila ngayon, pagka noon wala kang anak, parang useless ka. Which is, yun, kaya sa panahon natin ngayon, the main purpose of a woman is to bear children. Tama po ba? Pero siya hindi magkaanak. So, ngayon, idadagdag pa sa insulto, itong kanyang karibal ay salbahe. Tuwing sumasamba sila sa Panginoon yearly, ay ginagawa niya, ginagalit niya si Hana. Hindi ko alam kung paano niya ginagalit. Sabi niya siguro, wala kang kwenta. Hindi ka magkaanak. So, ang ginagawa niya ay pinapa-inggit niya. Iniinggit niya. Siguro, ibibisa nila ang mga anak niya. Samba tayo. Punta tayo doon sa templo. Lalakad tayo. Tapos, tingnan mo, tita mo, walang anak. Ngayon, ang gagawin ni Hana noon, iyak na lang siya ng iiyak. Ang pamilya pong ito ay maka-Diyos at may kaya. Ba't nasabing may kaya? Sapagkat ang kanilang dinadala ay baka. Ang paghandog nila ay baka. Pagka kasi mahirap ka sa Israel, mahirap na mahirap ka, ang dadalhin mong ihahandog mo sa Panginoon, papatay ka eh. Pwede kalapati. O kaya bato-bato. So magalaga ka ng dakala bato-bato. Okay? O din, ihahandog mo. Pagka middle class ka, yung may kaya-kaya pero hindi mayaman, tupa, kambing. Pero pagka baka, mayaman ka. Yung mga nakatira sa mga subdivision, yung tila sa mga, ano pangalan magandang subdivision niya sa Apalit? Yung mga, yung perpetual, di ba? Yung mga yan, perpetual, yan. Alam mo yung baka. Imagine mo ito, meron tayong baka rito, dala-dala natin baka. Yahandog yan. Ngayon, ang gagawin nila dyan, yung taba, so, ang gagawin ng pare, ikaw, bibigyan ka niya ng pangkitil. Ikaw ang kikitil eh. Bibigyan niya ng pangkitil, tapos kikitilin mo, yung pukunin niya yung dugo, tapos ipapasok niya sa Holy of Holies do sa ark, i-sprinkle niya yan 7 times. Tapos ang Panginoon, magbababa siya ng ulap, ibig sabihin niya na pinapakinggan ng Diyos ang iyong mga dalangin. Pagsamba, katanggap-tanggap. Sapagkat yung baka ay walang kapintasan. Okay? Walang kapintasan, blameless. Tapos kukunin na pa naman ng Panginoon yung taba. Dalawang gusto ng Panginoon, yung dugo para sa kasalanan, yung taba para sa kanyang satisfaction. Amen. Ang Panginoon mahilig sa taba. Tapos isusunugin niya doon sa altar. Magiging masarap na sabi niyo sa harapan ng Diyos. The rest of the baka, kung baka yan, may mga thigh, may mga, madami pa yan, di ba? Kasi kinuha mo lang yung dugo at yung taba eh. So lahat ng karne sa inyo yan, pamilya. Pero bawal yung kainin, hindi sila pumanitad eh. Bawal, sila manitad eh, tang bito-bito kali eh, usede. Pero yung mga karne, yung mga meat, yung mga tenderloin, yung mga masarap sa baka, di ba, sa gilid-gilid yan, ihaw nila yan. Ngayon, si Elkanah, binibigyan niya ng mas marami si Hana sapagkat mas mahal niya. Ang problema, hindi magkaanak. Tapos bibigyan din niya yung kanyang mga anak. So, ginagawa nila lahat yan. Palagi, ang problema ni Hana,
Meron siyang mabait na asawa, meron silang kaya, wala siyang anak. Problema po ba yon? Malaking problema yan. Mga kapatid, pagka wala kang anak, may problema ka. Tama po ba? Eh kung may anak ka na, ibig sabihin, solve na ang problema mo. Hindi pa rin, di ba? Actually, pagka may anak ka, problematic pa rin. Pagka may anak kang pasaway, amen? Pagka may anak kang, actually, yung pare dito, si Eli, ang anak niya, si Pinehas, at saka dalawa yan, pasaway. So, problema din yan. Ano ang gagawin natin pagka may ganyang problema? Inalaw ng Diyos na mangyari kay Hannah itong ganitong shame, itong ganitong helplessness. Meron silang pera, meron siyang mabait na asawa, wala namang magawa. Sinara ng Diyos ang kanyang bahay bata. Kanino tayo lalapit? Ang Diyos ang nagsara. Pagka ang Diyos ang nagsara ng iyong bahay bata, sino pwedeng magbukas niyan? Wala. Pero siya lang ang pwedeng magbukas. Tama po ba? Ibig sabihin, pagka ang isang opportunity sinara ng Panginoon, sarado na yan eh. Hanggat hindi bubuksan ng Panginoon. Pero alam niyo, ang ginawa ni Hannah, hindi siya sumayaw sa ubando. Hindi siya pumunta ng ubando. Hindi siya uminom ng kung ano ng mga dahon ng mga halaman. Siya po'y nanalangin sa Diyos. Sabi niya rito, and she, verse 10, was in her bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Ibig sabihin, mapait. Mga kapatid, kung meron tayong mga kapaitan, may problema tayo, saan tayo lalapit? Hindi lang yung tayo magkaanak, kundi marami tayong problems eh. Pagka nawalan kang trabaho, bagsak ang business, merong sakit, may karamdaman, ang pamilya o ikaw mismo, sino po ang ating lalapitan? Ang Diyos pa rin. So itong habit, itong command of prayer, trabaho din ito eh. Magmula noon hanggang ngayon, ito yung gusto ng Panginoon na pinapagawa niya sa mga tao, sa mga Kristiyano, sa mga believers, kaya nga niya pinapadaan sa mga problema. Hindi sinara ng Diyos ang bahay bata ni Hannah sapagat ayaw niya kay Hannah. Sinara niya ang bahay bata ni Hannah at nang sa ganoon ay makuha niya ang attention ni Hannah. Mamaya makikita natin yan. Kung ano yung reason bakit pinadaan ng Panginoon ang ganitong problema kay Hannah. Kasi si Penina walang problem. Mayaman din ang asawa. Si Elkanah rin asawa. Maraming anak. Pero siya, wala siyang anak. Bakit pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga problem? Kasi ako rin po, bisan inisip ko yan. Bisan, ayun, bakit hindi na lang kagad solusyon? Kapag nangangarap tayong ebanghelyo, bakit hindi lang kagad tumanggap sa Panginoon ng ating mga inaaralan? Bakit tayo pinapersecute pa? Bakit yung aking mga anak hindi lang maging masunurin lahat? Bakit yung aking business sana walang nalulugi? Kung ganun po siguro mangyari sa atin mananalangin pa po kaya tayo? At ano yung ating pakikisama sa Diyos kung hindi tayo dumaan sa mga kahirapan? Kaya na kayong mag-asawa lang kung hindi kayo dumaan ng kahirapan Anong pagkukwentuhan nyo? Puro party? Puro saya? Hindi pwedeng ganon. Tumitibay ang samahan kung kayo dumaan sa kahirapan at mapapatunayan mo kung tapat ang iyong asawa kung isa'y dumaan sa kahirapan. Tama po ba? Konting hirap lang ay sumusuko na. Kaya, minsan na-allow po ng Diyos yan sa ating mga buhay. Yan po yung breaking of the soul na ika nga nila. Binibreak tayo ng Panginoon Bakit yung kabayo, nakita mo yung mga wild horse, ba't di man lang sakyan and then you go? Mayroon ka ng kabayo. Hindi, ibibreak mo muna yan. Tatanggalin mo yung kanyang wildness. Yung kanyang pagiging natural, tatanggalin mo yan.
Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin sapagkat tayo mayabang sa ating mga sarili. Mayabang tayo. Kaya kung halimbawa lahat ng business na ginagawa natin ay magbo-boom. Di ba? Siguro ang ating talagang, ang ating neck ay laging mataas. Kasi lahat ng kanyang hawakan ay nagiging ginto. Di po ganun ang gusto ng Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na meron tayong tiwala sa ating sarili at ang ating tiwala ay sa Diyos lamang. Kung ang Diyos ang nagsara ng kanyang bahay bata, sino ang kanyang pwedeng lapitan? Hindi si Elkanah. Hindi yung kanyang asawa. Wala na ngang magawa ang kanyang asawa. Hindi nagkaanak. Sino na lang magbubukas ng bahay bata niya? Ang Panginoon. Kaya siya po ay lumapit sa Diyos. In her bitterness, he prayed unto the Lord and wept sore. Kayo po ba ay umiiyak talaga sa Panginoon? O ang inyong mga panalangin ay parang padaan-daan lang? O talagang iniiyakan nyo ang Diyos? And then sa verse 11, siya po gumawa siya ng vow. Meron po siyang deal sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng lalaking anak, very specific ang iniingi niya. Ang sabi niya, a man-child. Sabi niya rito sa verse 11, siya'y nanata ng isang panata. Nagsabi, O Panginoon, na mga hukbo, lumapit na siya talaga sa Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Kung tunay ang inyong liligunin ang pagkabighati, yung mga affliction, yung mga kahirapan ng inyong lingkod, at aalalahanin mo ko. Panginoon, nakalimutan mo na yata. Ikaw ang nagsari. Sinara mo ang bahay bata ko, Panginoon. Baka nakalimutan mo ko. Andito pa ako, Panginoon. Kung lilumunin mo lang ang pagkapigati ng iyong lingkod at aalalahanin mo at hindi mo kakalimutan ang iyong lingkod kundi yung pagkakalooban. Please. Ang pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, very specific, ay aking ibibigay sa Panginoon. Yun ang kanyang deal. Panginoon, bigyan mo lang ako ng anak. Magkakaanak ko ng lalaki, bibigay ko rin sa iyo. Una, ang laking bagay sa akin yan. Hindi na ako pagtatawanan nitong si Peninang to. At nagbukas na ang bahay bata ko. Yung aking pagiging babae ay ganap na. Ibibigay ko po sa inyo. Ibibigay ko po sa inyo. Nang ibigay na, at akin nang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Consecration. Paghahandog. At walang pangangahit na daraan sa kanyang ulo. Ibig sabihin po niya ay magiging Nazareno siya. Ang Nazareno ay makadiyos, parang si Samson. Maglilingkod lang sa Panginoon. So, yung pong ginawa niya, humingi siya, nalangin siya. Ngayon, nandun siya sa templo eh. Nakita siya ni paring Eli. Hindi yung anak ko. Si Eli ang pangalan niya ang priest ang pangalan Eli. Nakaupo si Eli. Tapos makita niya si Hana. Ngalagalo yung bibig. Sabi niya, tigilan mo ng paglalasing. So itong si Eli, mahina ang kanyang discernment. Karnal itong pastor na to eh. Sabi niya, tigilan mo na yung paglalasing. Sabi niya, Hana, hindi po ako naglalasing. Ako po'y lubhang nahihirapan. Akin pong binubuhos ang aking kaluluwa sa Panginoon. Umingi po akong anak. Tapos sabi ni Eli, ganun ba? Sabi niya, tumayo ka dyan. Sabi niya sa verse 17. Then Eli answered and said, Go in peace. And the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Okay. Then